detayado ang itsura ng pinakalangit. Kaya naman simulan na natin. Ang lahat ng sakit, lungkot at kamatayan na nararanasan natin ngayon sa lupa ay mawawala na po yan sa langit. Ito ay isang mundo kung saan wala ng pag-iyak, wala ng takot at wala ng dilim. Isang lugar kung saan ang Diyos na mismo ang makakasama natin, harap-harapan at maninirahan kasama natin. Parang imposible pakinggan, pero hindi ito kwentong gawa-gawa. Totoong pangako ito na galing mismo sa Biblia. Sa katunayan, marami sa atin ang napapaisip, ganito na lang ba talaga ang ending ng mundo? Sa dami ng disaster, gulo at sakit, parang pakiramdam natin ito na ang huling version ng buhay na ipinlano ng Diyos. Pero hindi, may mas magandang darating. May pangako ang Diyos na madalas hindi masyadong nauunawaan ng mga Kristiyano. Hindi ito tungkol lang sa pagpunta sa langit, kundi tungkol sa paglikha niya ng bagong langit at bagong lupa. Isang pisikal at tunay na mundo kung saan lahat ng nasira ay ibabalik niya sa dati at gagawin pa niyang mas maganda. Sa Revelation chapter 21 verses 1 to 5, ibinahagi ni Apostle John ang isang pangitaing nagbibigay ng pag-asa. Nakita niya ang bagong langit at bagong lupa dahil ang unang langit at unang lupa ay lumipas na. Nakita niya ang New Jerusalem na bumababa mula sa langit, inihanda at inayos ito ng napakaganda. At narinig niya ang isang malakas na tinig na nagsasabing makakasama na ng Diyos ang mga tao. Tatanggalin niya ang bawat luha at wala ng kamatayan, wala ng pagdadalamhati, wala ng iyakan at wala ng sakit dahil ang lumang mundo ay tuluyang lilipas. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, I am making everything new. Isipin mo kung gaano kahalaga niyan. Hindi ito metapora o simbolo. Hindi ito usok o ulap. Ito ay pangakong pisikal at totoo. Isang bagong mundo na malinis, payapa at walang kasalanan. Wala ng sakit, wala ng takot at wala ng kamatayan. Kapag sinabi ng Diyos na gagawin niya itong bago, siguradong ito ay mangyayari. Bukod pa dyan ay heto pa. Isipin mo ang mundo